Timbog ang isang vlogger-rapper sa Pasay City dahil sa paggamit umano ng iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan si Josh Camo. Buti nititigan niya ako mula ulo hanggang paa. Kanta ito ng vlogger-rapper na si Haring Manggi. Pero kaninang madaling araw, dilat na dilat pa ang mga mata nang humarap sa media ang rapper. Hindi para mag-rap, kundi para harapin ang kaso niya kaugnay sa iligal na droga. Nahuli kasi si Daniel Nagit alias Haring Manggi ng mga pulis sa Pasay. Naaresto na siya dati, tapos nakasuhan siya. Hindi lang siya lumutang sa korte, kaya nilabasan siya ng warrant of arrest. Dahil madulas yung suspect natin, meron kaming ipinain sa kanya para siya ay, kumbaga, pumasok siya sa bitag. Yung inano namin sa kanya ay bumili sa kanya nung may binibenta may bibili nung may pangalan niya na bonnet. Nakapagpiyansa naman daw si Haring Manggi sa kaso niya, kaya lang hindi raw ito nagpakita sa pagdinig. Dahil dito, ikinasa ang operasyon laban sa rapper. Depensa naman ang suspect. Ngayon po, tinatanong ko po bakit wala po ni isang padala na tungkol po dun sa mga hearing ko. Kasi po, nagtitinda po ako ng bonnet ngayon po, may merch po ako na tinitinda na pinakatuloy na Manggi. Ngayon, sabi may order sa akin. So, nagulat na lang po ako, biglang, ayun na po pala, mga pulis na po pala ng Pasay, may warrant daw po ako, binasahan po nila ako. May nakaraan po ako na mga pagkakamali. Aminado naman si Haring Manggi na gumagamit siya ng marijuana noon. Nung kasagsagan po nung panahon yun na wala pong gumagabay sa akin kung anong dapat kong gawin, napapunta po ako sa kalsada. Ano po ba meron ng kalsada? Marijuana. Bilang bata po na nasa kalsada, aminado po ako na nagkamali po ako nung panahon yun. Haharap sa kasong may kaugnay sa illegal na droga si Haring Manggi. Nagbabalita mula sa frontline, Josh Camo, News 5. Kalabosan naman ang 13 drug suspects matapos maaktuhang nagpa-pot session sa Ternate, Cavite. Balitang hatid ni Bam Alegre. Labas mo, boss. Marijuana, boss. Ito ba yon? Ang inaasahang rap session sa isang beach resort sa Ternate, Cavite, isa na palang pot session. Target ng bypass operation si Raymart Carrizo na hindi na nakapalagpas sa mga polis. Aminado ka din na nagamit ka. Okay, sir. Naaktuhan ding nagdodroga ang 12 iba pa, kaya pati sila hinuli. Kabilang sa mga inaresto ang mga underground rap artist na sina Paulo Manlod at Mark Anthony de los Santos. Anong reason bakit ka nagamit nito? Sa mga tropang hindi po matanggihan bilang pakisama po. Marijuana po, nakapagtanggal po ng problema po, hindi po dahil sa pagsusulat ng rap. Kasi po yung sinusulat naming rap, karanasan po yun, hindi po yun dahil sa tama ng marijuana. Nakuha sa kanila nasa 200,000 pisong halaga ng marijuana. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bam Alegre, GMA News. Arestado ang isang flip-top rapper sa buy-bust operation sa Quezon City. Narito ang unang balita. Sa lahat ng di ginanahan, wala bang balak. Ginawang mini-concert ng preso niya ng loob ng kulungan sa Candelaria, Quezon. Siyang flip-top rapper na si Jay Skills o Jason Yap Rodriguez sa totoong buhay. Si Rodriguez naaresto sa buy-bust operation sa isang hotel noong Sabado. Isang pulis na nagpanggap na buyer at nakabili umano kay Rodriguez na isang sachet ng shabu sa halagang 1,000 piso. Nakuha pa umano sa kanya ang 2 pang plastic sachet ng shabu. Walang pahayag ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Huli ang isang flip-top artist matapos mahulihan ng hinihinalang droga sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, pinara nila ang motorsiklo ni Julius Senon alias J. King at isa niyang kasama dahil wala silang suot na helmet. Pero nang lapitan sila ng otoridad, tinangkaran nilang tumakas. Nagduda ang mga pulis kaya ininspeksyon ang bag nila at doon nakita ang nasa 2 kilo ng hinihinalang marijuana na nasa 240,000 pesos ang halaga. May nakuha ring glass pipe tutor at mga lighter. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
Arestado sa Pasay City ang isang dating battle rapper matapos mahulihan ng shabu. Laging una ka sa balita ni Jonathan Andal. Exclusive. Sa isang maliit na bahay sa Malibay, Pasay City, inaresto ang dating battle rapper na si Andy G o si Andy Hamulin sa totoong buhay. Sabi ng pulisya, nahulihan si Andy G ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Yung kay Andy G, sir, bali, nakareceive kami ng tawag sa, galing sa isang concerned citizen na merong illegal drug activities. Pagdating ngayon, titignan niya pa yung yung na-score niya. Huli rin ang pinagkuhanan umano ng item ni Andy G na si Joseph De Vera. 2 sachet ng umano'y shabu ang nakuha naman sa kanya. Tumangging magbigay ng pahayag si Andy G. Maharap siya sa reklamong possession of illegal drugs. We're gonna come back. We got Saito. Make some noise. Sa mundo ng Pinoy Rap Battle, nag-ingay si Pedro Canon Jr. o mas kilala bilang Zaito. Kinabiliban ang kanyang galing sa pakikipagbalagtasan at nakakatawang mga banat. Aanhin mo yung panalo sa loto kung ganito yung mukha mo. Patunay ng kanyang kasikatan ang libo-libong subscribers sa YouTube channel niyang Zaito TV. Kamakailan, naging boses pa ang flip-top icon ng campaign jingle ng Cavite PNP na pinamagatang Oplan Tokhang. Pero ngayon, si Zaito nasa sangkot sa iligal na droga. Pasado alas 12 kasi ng tanghali kahapon nang puntahan ng pulisya ang kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Hinainan siya ng search warrant dahil sa mga reklamong may kaugnayan daw siya sa iligal na droga. Nang matapos ang paghahalughog, 3 pakete ng hinihinalang shabu ang narecover ng pulisya. Yo! Kumusta na kayo? Kanina, formal na siyang sinampahan ng kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tumanggi magbigay ng pahayag si Zaito na nasa custodial facility ngayon ng Kawit Municipal Police Station. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sakay ng kanyang pulang kotse si Marlon Peroramas o mas kilala bilang ang rapper na si Looney nang arestuhin sa buy-bust operation ng Makati City Police kagabi. Kasama niya ang nakababatang kapatid, road manager, PA at driver nang mangyari ang transaksyon sa basement parking ng isang hotel sa Barangay Poblasyon. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati at isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando. Isinilid ang 15 pakete ng high-grade marijuana o kush sa kahon ng cellphone tsaka ito binalot na pangregalo. Higit 100,000 piso ang kabuuang halaga ng kumpiskadong kontrabando. Ayon sa Makati City Police, 1 buwan din nilang minanmanan si Looney sa kanyang mga gig. Aminado man ang rapper na nakagamit na siya ng marijuana, mariin naman nilang itinanggi ang ebidensya. Pinost ko po ito sa Instagram account ko. Sabi nila na pupunta kami dito kasi birthday daw at 6 p.m. Pagdating namin dito sa parking lot, bigla na lang kaming kinuyog ng mga 20 to 30 guys. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Nanggaling pa po ako sa radio interview. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagkukunan ng rapper ng kanyang supply at kung may iba pang personalidad na may ugnayan sa mga iligal na aktibidad. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Arestado ang isang flip-top rapper at social media personality kasama ang kanyang mga tauhan sa pinapatakbo nilang illegal na online raffle sa Bataan. Ang pag-aresto sa kanila nakunan pa sa mismong live stream. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Congratulations, engineer. Susunod, 2,000 pesos ulit. Good luck! Kumpleto ang setup ng raffle na ito na live sa Facebook nitong Huwebes, October 19. Ang jackpot, isang brand new SUV. Pero hindi na natapos ang raffle. Bigla kasing pumasok ang mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group. 2,000 pesos, first digit, number 4.
Arestado ang 8 taong nagatnang nag-ooperate ng online illegal gambling sa Barangay Tenejero sa Balanga City, Bataan. Kabilang narito ang may-ari na si Tipsy D, isang flip-top rapper na sikat din sa TikTok at Facebook. Napanood pa mismo ng kanilang viewers at parokyano online ang pag-aresto na kumpletong nakunan habang naka-livestream ang Bulacan. Nag-ugat ang operasyon nang makatanggap ang PNP ACG ng reklamo mula sa Philippine Gaming Corporation o PAGCOR tungkol sa umunoy nangyayaring online illegal gambling. Itong mga vloggers fund off, nagsusolicit ng raffle or nagpapa-raffle sa mga tao na ginagamit nila yung kanilang popularity na hindi naman kasi dapat. Walang mga license to. So, di ba? Bakit ba pinagbabawal ng batas pag wala tayong license? Basically because wala kang hahabulin. Ilang linggo raw minanmanan at nakasampung beses na subok pa ang mga operatiba bago na ikasa ang operasyon. Nakumpiska rito ang ilang gamit pang raffle, gadgets tulad ng laptop at smartphones, at gayon din ang mga equipment para sa internet connection. Gate ng ACG, hindi pwedeng basta-basta lang magsagawa ng anumang transaksyon o aktibidad online, lalo na kung may kinalaman nito sa pera. Baka akala nyo ganun kadali lang na parang gusto nyo lang magpa-raffle, pwede. Na mag-FB live lang kayo or magpo-post kayo sa inyong mga social media, YouTube or whatever. Akala nyo pwede. Hindi po pwede kasi kailangan nyo po ng necessary permit para dito. Patuloy daw na minomonitor ng PNP ang mga katulad itong pakulo ng ilang vloggers. Maaari kasing magamit ito sa panluloko. Sa ngayon, inaalam pa ng otoridad kung may mga nagreklamo laban sa nasabing online raffle. Pero ang tiyak daw ay illegal at walang permit ang kanilang operasyon. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang flip-top rapper at ang iba pang naaresto. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan, tol. Ha? Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did.